So, first time nga namin manood ng sine ng jowa kong Indiano together. At ito na nga pala yung last night namin, no, sa Cebu City. At dito nga kami nagpalipas ng gabi sa SM City Seaside, Cebu. In fairness sa mall na to, napakalaki, parang SM mo, walang, no? And napakadaming activities din na pwedeng gawin. Kaya hindi rin kami na board ni Abby. Dito nga pala kami nagstay sa Sky Park. Kasi napaka-presko ng hangin dito and kitang-kita mo yung overlooking view ng buong Cebu, kahit yung Sisilex makikita mo dito sa part na to. Noong mga time na to, parehas na kaming pagod ni Abby, sa totoo lang. Gawa nga ng puro kami biyahe, no? Like from north pabalik ng Cebu City, ayan, ganun lang yung biyahe namin maghapon. Pero nanghihinayang din naman kasi kami sa araw kung sakaling doon na kami mag-i-stay sa hotel. Parang sayang yung araw, ganun. Kaya naisipan namin na pumunta na lang dito. At ayun ako, naalala ko na naman yung scarf na yan. Nawala na yan sa Bohol pagpunta namin. Nagmotor lang kasi kami papuntang Chocolate Hills. Tapos ayun, di ko napansin na nawala na pala yung scarf ko. Basta yun, antayin nyo na lang ulit yung mini vlog namin. At hindi ko rin alam kung kailan ko na naman maia-upload yun. Tingnan nyo nga to mga December pa to naganap, pero ngayong February ko lang na-upload. Ngayon lang kasi talaga ako nagkaroon ng oras, pero pipilitin natin yung matapos, no? At madami pa tayong ganap by March, mga mi. So, balik na nga tayo sa mga happenings dito sa Cebu. Isa na nga din pala sa pinunta namin dito is manonood nga pala kami ng movie ni Abby, at first time namin manonood ng sine together. So, kung sinusubaybayan nyo nga kami ni Abby or napanood yung dati naming videos, alam nyo naman kung paano kami manood ng movie, no? Noong LDR pa kami, nanonood kami ng movie na magkasama pa rin. Yun nga lang, hindi physically, pero sa phone, ayan, sabay kami. Ang pinaka-struggle lang talaga doon is maghahanap kami ng same timings, mga mi. Same timings na meron dito sa Pilipinas at meron sa India. Para lang magkasabay kami manonood ng sine, gano'n. So, for example, 5:30 ang show ni Abby, dapat 8 p.m. yung makuha kong slot. So, kung available yun sa SM Mega Mall, which is napakalayo sa Antipolo, talagang sinasadya namin yan. Pero syempre, maswerte pa rin kapag merong nearby slots, diba? So, habang waiting nga kami dun sa movie namin mag-start, kumain muna kami dito sa Chili's. Ayan nga pala yung in-order namin, tacos with rice. And ito yung order ko, salmon. Hindi naman halos kumain si Abby dahil nagiinom siya. Majority ako lang din kumain, no? Then while waiting nga, dahil last full show na yung aming panonoorin, super late na rin ito. So, halos iilan lang din yung mga kasabay naming manood sa loob ng sine. Hindi na rin nga kami umorder ng snacks kasi nga busog na rin kami ng mga time na to at kakakain nga lang din namin. So, ang pinanood nga namin is yung Mufasa. Ang alam ko, kaka-release lang ng mga time na to. Kaya available pa siya dito. Tapos, nag 3D IMAX nga kami para naman full experience, diba? Hindi ako mahilig sa IMAX, pero si Abby kasi, ayun, mas trip niya yun. So, yun yung pinili namin. Akala nga niya ng mga time na to, nakakatulog na din daw ako. Kasi ang tahimik ko. Ang tahimik ko kasi manood ng movie. Siya naman ang dal-dal-dal-dal. Maya't maya ipanay kwento. So, skip na nga natin yung part na to. So, kinabukasan, nagpasundo na nga pala kami sa Grab kasi maaga din yung oras namin papunta ng Bohol. Since dun sa tinutuluyan nga namin ni Abby, hindi uso ang jeep, mga mi. At wala ding mga tricycle, gano'n. Kaya more on for the Grab ang mga person. Pero so far, napakalapit lang din naman kasi nung tinutuluyan namin dun sa terminal ng ferry, no? So, mabilis lang din kami nakarating doon. Ang ano nga lang kasi dito is madaming one way sa Cebu. Doon lang talaga halos nagtatagal. So, na-shock ako nung nandito na nga kami sa terminal kasi hindi ko akalain na napakarami palang tao nung mga time na to. Alam mo yung parang dinaig nyo pa yung palengke sa sobrang dami nyo. Ayan, no, kung makikita mo. And mga mi, first time ko nga palang makasakay ng ferry dito, no? Kasi hindi pa kasi ako naka-experience dati na mag-travel before na ferry yung mode of transport. At ayun na nga si Abby, antok-antoke ng kuya mo. Dito nga pala sa ferry, bumili nga lang pala kami ng ticket sa Klook. Hindi na kami nag-walk-in dito, sa Klook na lang kami nag-avail. Parang mas mura kasi yata kapag doon ka bibili ng ticket compare doon sa walk-in. Bis lang naman yung sa nakikita namin sa online. So ayun, kayo bahala kung saan yung trip. And ito na nga yung ferry na sasakyan namin papuntang Bohol. Ayan. Medyo maliit pala siya, no? Kasi ang ina-expect ko, akala ko before kapag sinabing ferry, yung, alam niyo yung isang klase ng boat na pwede niyong isakay yung mga sasakyan, mga motor, ganun. Pero ito parang pang passengers lang eh. Or baka ibang type ng boat yung sinasabi ko, ganun. Ayan, kasi hindi na marunong magbiyahe. Hindi ko talaga alam mangyayari sa akin. Ako, pag ako'y mag-isa lang. So far, ang biyahe namin dito is halos saglit lang, parang 1 hour or 1.5 lang yata yung biyahe namin. And halos hindi ka naman mahihilo kasi medyo smooth lang din yung ride. Then nakita ko nga pala tong Sisilex Bridge. Di ko akalain na madadaanan na naman pala namin papunta doon.
And mas gusto ko yung view niya kapag gabi kasi kitang-kita mo yung mga lights niya, ganyan. Nung nag-Cebu City Tour kasi kami, hindi ko na siya nakita ng malapitan eh. Gawa nga ng tulog kami ni Abby parehas nung first day, no? At syempre, dahil nasa biyahe nga kami at magpapasko, no? May mga nangangaroling nga pala sa loob ng ferry, no? At ang sabi ni Abby, oh my God, namamasko again. Kasi kahit saan nga kami magpunta, ayun, lagi nga daw may mga namamasko, ganyan. And syempre, lagi nga din naman niya nabibigyan. At ito na nga, finally, nakarating na kami sa Bohol. Wala nga pala kaming in-avail na tour package dito, so wala ding susundo sa amin. Talagang DIY lang talaga kami. Kasi ang plano namin ni Abby is mag-hire na lang talaga ng bike para kami na lang yung mag-roam around. At syempre, mas tipid, 'di ba? Pero bukod sa tipid, mas hawak namin yung oras namin together. So, nag-check na kami ng Grab dito. So, parang nasa 500 yata yung aabutin namin kung mag-grab kami. Buti na lang may nakausap kami dito sa terminal. Ayun, sa kanila, 200 each person na lang. Tapos may kasabay din kaming isang Amerikano. So, dahil mas cheaper option nga si Kuya, ayan, dyan na lang kami sa kanya na nagsumakay. Pwede nyo nga pala siyang kontakin kapag gusto nyong mag-avail ng tour package nila. Ayan. Bali, ang binook lang talaga namin dito is hotel. And yung flight ticket namin papuntang Manila. Literal DIY na talaga yung ginawa namin dito mga. So kinagabihan nga nung nakarating na kami dito sa Bohol, nandito nga pala kami sa Aloana Beach. Since malapit nga lang pala yung hotel namin dito. Naghanap na nga agad kami ng marerentahan ng bike, no. Buti na lang dito pala sa kapitbahay namin meron. So ayun, doon kami nakahiram ng bike. Ang kinuha nga pala ni Abby is itong NMAX. Parang ang per day yata is 500 pesos. Meron pang mas cheaper dyan, yung mga Yamaha Mio lang, mga ganun. Kaso dahil mas gusto nga ni Abby yung bigger bike, ayun, yun yung kinuha namin. Tapos nag-test drive na nga pala kami. Papunta nga pala kami nito sa Bohol Fantasy Show. Abangan nyo yung susunod kong mini vlog. Ipapakita ko doon kung ano yung mga napanood namin. So ayun lang, follow nyo na din kami sa social media platforms namin para updated kayo sa mga latest chika. Bye!